Kuya Maki, balik na siguro tayo sa bahay nila Lolo Gaboy. 6 na eh. Sige, pero tumingin ka muna ron, honey. Ha? Saan? Ayun oh, yung babaeng may dalang basket ng mga kamoting kahoy. Sa bandang gilid nitong plaza. Palabas yata siya ng baryo. Babae? Ayun, nakita ko na. Teka, bakit kanya yung tsura niya? May malaking peklat sa bandang kanan ng mukha. At mukhang bulag ang mata niya ron. Iniiwasan din siya ng mga tao. Ang nakapagtataka rito, mukhang ibebenta niya yung dala niyang mga kamoting kahoy. Bakit siya ngayon magbebenta? Gabi na. Oo nga no. Lapitan kaya natin. Tapos bumili tayo niyang dala niya? Pwede rin, bakit hindi? Sige, pero ikaw mauna kuya. Hiya ako eh. Sige, tara. Magandang gabi, miss. Ha? Tinatawag din niyo ako? Oo, ikaw nga. Ibebenta mo ba yung mga kamoting kahoy? Kamuting kahoy? Oo. Ang mga ito ay ibebenta ko sa kabilang baryo. Bakit sa kabilang baryo pa? Bakit di na lang dito sa plaza? May talipa pa naman sa malapit eh. Oo nga. Mapapalayo ka lang. Mukhang mabigat pa naman yan. Medyo malaki yung basket mo eh. Kasi dahil sa ganun ako nasanay. Nakasanayan? Kung sa bagay, wala namang kaming magagawa kung yun ang kabuhayan mo. Pero siguro naman pwede kaming bumili ng kapatid ko. Pwede na rin pang almusal yan bukas eh. Talaga? Kayo ay bibili sa akin? Bakit mukhang nagulat ka? May masama ba doon? Wala. Wala namang masama roon. Subalit, sandali nga lamang. Kayo ba yung mga dayo lang dito? Oo. Mga apo kami ni Mang Gaboy. Galing kaming Pasig. Tapos nagbakasyon lang kami rito sa inyo sa Laguna. Kaya naman pala. Bibili ba talaga kayo sa aking mga paninda? Oo nga. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganoon. Salamat kung kayo ay bibili nga. Heto, kumuha kayo. Sakto na siguro ang 4 kuya. Sakto na yan. Oh, hetong bayad. Salamat sa inyo ha. Sige, ako'y mauuna na. Sige, ingat ka ha. Sana makarami ka. Kakaibang babae yun ah. Oo nga. Parang nagulat pa siya na bibili tayo sa binibenta niya. Tapos kakaibang pananagalog, parang pang sinaunang Pilipino. Baka naman may kinalaman yun kung bakit iniiwasan siya ng mga tao. Siguro. Ewan ko. Maki! Ani! Diyos ko! Otep, problema mo. Ba't para kang hinahabol ng demonyo? Hingal na hingal ka. Bumili ba kayo ron sa babaeng yun? Oo. Eto mga kamuting kahoy. Diyos ko! Itapon nyo yan! Bilisan nyo! Tapon nyo at sunugin natin! Ha? Teka nga insan, ano ba kasing problema sa isang yun? Ba't ka ba nagkakaganyan? Hindi kayo dapat lumalapit kay Bina at sa lola niya. Panganib ang dala nila rito sa baryo. Mapapahamak lang kayo. Paano naman naging panganib ang isang simpleng babae? Kaedad ko lang yata yun eh, Kuya Otep. Huwag na kayo masyadong maraming tanong. Itapon nyo na yung mga yan at sunugin. Tapos bumalik na tayo sa bahay. Si Lolo Gaboy, siya nang magpapaliwanag ng lahat sa inyo. Sige, sabi mo eh. Pero sayang ang pinambili namin sa mga to. Kahit bayaran ko pa kayo. Kung gusto mo, doblehin ko pa. Basta itapon mo lang yan, ngayon na mismo. Mukhang seryoso ka talaga. Ako si Maki. Dekada 80 nang mangyari ito. Nagbabakasyon kami ng kapatid kong si Honey sa Laguna. Baryo po yun na tinitirhan ng Lolo Gaboy namin. Kasama niya sa kanyang bahay ang pinsa naming si Otep. Gusto lang namin ni Honey na magliwaliw malayo sa polusyon ng mausok na syudad. Kaya hindi talaga namin inasahang kahila-hilakbot na bakasyon pala ang haharapin namin doon. Hilakbot na idinulot ng isang sinaunang halimaw na namumugad sa isang sakahan ng kamoting kahoy. Sa liham kong ito ay isasalaysay ko kung anong demonyo ang kinaharap namin ni Honey. Kaya siguraduhin ninyong tatapusin ninyo ang buong kwento. Siyempre, mag-subscribe din kayo sa Kwentong Takip Sinim
para sa mas marami pang mga tunay na kwentong tulad nito. Tapos na kayong kumain. Maupo kayo. Ano po ba kasing meron dun sa Bina na yun, Lolo Gaboy? Bakit siya iniiwasan ng mga tao rito? At saka, bakit ganun na lang ang takot ni Otep nang bumili kami dun? Ang daming tanong ha. Hinay-hinay lang. Matanda na ang kalaban. Gusto lang naman po kasi naming malaman ang tungkol sa babaeng yun, Lo. Alam ko. Asya, makinig kayo at ikikwento ko. Sumandal si Lolo Gaboy sa upuan niyang tumba-tumba. Humugot siya ng malalim na hininga. Kami naman ni Honey ay nag-aabang lang sa kanya. Ilang sandali pa ay muli na siyang nagsalita. Si Bina at ang kanyang lola Wanyang ay nakatira sa isang sakahan ng kamoteng kahoy. Dun yun sa may tawid ng ilog. At may mabibigat na mga misteryong bumabalot sa sakahang yon. Misteryo? Gaya po ng ano? Una, may namamataang mga kaluluwang ligaw roon sa sakahan ng kamoteng kahoy. Minsan pa isa-isa, minsan naman dalawa o higit pa. Nakatanaw lang sila sa may ilog, pero hindi nakakatawid. Tapos bigla-biglang naglalaho. Mga multo? Sino mga multo naman kaya yun? Doon papasok ang susunod kong sasabihin. Walang nakakalabas ng buhay sa lupang yon. May pumunta na roong mga taga-baryo at mga dayo. Pero walang nakakabalik maski isa. May mga turista, mantotroso, mga ngaso at mga minero. Pero lahat sila ay hindi na nakakabalik. Kahit yung isang albularyo ay kasama rin sa mga nawala. Ganon din ang nangyari sa mga taong nagbalak hanapin ang mga nawala. May sumpa ba sa lugar na yon, Lo? Yan ang hindi malinaw. Pero ayon sa kwento, may 2 andanas na bahay daw doon noong panahon ng mga Kastila. Naging kuta raw yun ng mga katipunero. Ilusob ng mga sundalong Espanyol at nagkaroon ng digmaan. Ang sabi ng mga matatanda, nagkaroon daw ng sumpa sa lugar na yon dahil sa pagdanak ng tugo. Ang mga kaluluwang ligaw po ba mga multo ng mga nawalang tao o ng mga namatay sa digmaan? Mukhang yun ang mga kaluluwa ng mga nawala. Medyo makabago na kasi ang mga suot nila. Hindi na mukhang galing sa panahon ng mga Espanyol. Bakit naman po nakatira doon sina Bina at ang lola niya? Ibig kong sabihin, paanong malaya silang nakakalabas-masok sa sakahan? Wala ring nakakasigurado kung bakit. Dati kasi ay naging tahimik ang lupang yon. Kung tatanawin sa malayo, puro talahib pa lang at mga ligaw na halaman ang makikita ron. Mahigit 1 dekada ring walang nawalang tao ron. Subalit 5 taon na ang nakakaraan. Bigla na lang sumulpot ang maglola. Ilang buwan pa lang pagkarating nila ay nagsimula na naman ng mga pagkawala. Kuha ko na. Kung ganon, hinala ng mga taga-baryo, kasangkapan sila ng sumpa para manghikayat ang bibiktimahin. Ganun na nga mismo. Kaya halos mabaliw-baliw si Otep nang lumapit kayo kay Bina at bumili ng kamoting kahoy. Ang huling gumawa kasi niyan ay hindi na nga rin nakabalik. May sumubok na po bang kausapin ng maglola? Marami na. Lahat sila nawala rin. Gusto kong isipin noon na baka kwentong bayan lang talaga yon. Baka nagkataon lang na may mga nawala doon. Pero
sa dami kasi ng mga nawala ay mahirap nang baliwalain ang pagiging totoo ng lumang kwento. Isa pa, kasama sa mga nawala ay mga taong sanay dapat sa masusukal na lugar. Gaya na nga lang ng mga mangangaso, minero, magtutroso. Imposible namang walang makabalik maski isa sa kanila, hindi ba? Alam kong nahihirapan kayong maniwala. Pero kung ako sa inyo, sundin nyo na lang ang sasabihin ko. Huwag na kayong lumapit uli kay Bina. Pwede kayong magliwaliw kahit saan dito sa baryo, pati sa gubat sa kabilang dako. Basta wag na wag lang sasakahan ng kamoting kahoy sa tawid ng ilog. Maliwanag ba, ha? Mamaya makakita pa kayo ng multo o baka mawala kayong bigla. Maliwanag po, Lolo. Pagkatapos mag-usap ay lumakad na si Lolo Gaboy papunta sa kanyang kwarto. Si Honey naman ay maaga ring natulog. Pagod ang kapatid ko kasi kararating lang namin hapon noong araw na yon. Ako naman ay nakapagpasya munang lumabas para magpahangin. Ang sarap-sarap talaga ng hangin dito sa probinsya. Walang ganito sa syudad. Susulitin ko talaga tong preskong paligid habang nandito kami. Tumambay ako sa bakuran. Tumingin-tingin ako sa paligid na naliliwanagan ng malamlam na tanglaw ng pabilog na buwan. Hindi nagtagal ay may natanaw akong naglalakad sa tahimik na daan. Teka, si Bina yun ah. Pauwi na kaya siya? Wala nang laman ng basket niya. Ha? Ninitian niya ako? Nagtaka ako kung bakit nginitian ako ni Bina. Sandali akong nakiramdam. Wala naman akong masamang kutob sa kanya. Gayunpaman ay naalala ko ang naging usapan namin ni Honey at Lolo Gaboy. Kaya napaatras ako ng kaunti nang hindi sadya. Noon din ay nakita kong sumimangot ang dalaga. Medyo nakonsensya ako. Teka, Bina, sandali. Oh, bakit ikaw ay lumapit sa akin? Siguro may nakapagsabi na sa'yo na hindi dapat lumapit sa akin ng kahit sino. Wala ba? Oo, nasabihan na ako ni Lolo. Pero, hindi kasi ganun lang yun eh. Pakiramdam ko, malungkot ka, Bina. Pakiramdam ko... Bakit mo naman yan naiisip? Ako ay hindi mo naman dapat inaalala. At hindi mo pa nga ako lubusang kilala. Kilala man kita o hindi. Ramdam ko naman na hindi mo gustong iniiwasan ka ng mga tao. Natigilan ako ng tuluyang umiyak si Bina. Nag-iwas siya ng tingin sa akin at yumuko. Napatingin ako sa kanyang bandang dibdib. Napansin ko doon ang isang kwintas. Kakaiba yon. Kasi kalawanging bakal ang nagsisilbing lubid at batong inukit sa krus ang palawit. Pansin ko ring may konting bitak ang krus na yon. Lumayo ka na sa akin. Sundin mo ang habili nila sa'yo. Mapapahama ka lang kapag dumikit ka sa akin. Pero... Diyan ka na. Naestatwa na ako sa kinatatayuan ko dahil sa pagkalito. Kaya naman, hindi ko siya nasundan. Napakamot na lamang ako ng batok tapos pumasok na ng bahay para matulog. Dumiretso ako sa kwartong tinutuluyan namin ni Honey at humiga na. Nasaan na ako?
Anong lugar to? Paano ako napunta rito? Teka, nananaginip ba ako? Pagkahiga ko pa lang ng kama ay muli akong napabalikwas ng bangon. Natagpuan ko ang sarili sa ibang lugar. Madilim ang paligid. Wala akong maaninag. Pero ramdam kong nasa parang halamanan ako. Agad ay napagtanto kong nananaginip ako. Ang kaso, hindi ko magawang gisingin ang sarili ko kahit anong sampal at kurot pa ang gawin ko. Anong klaseng panaginip ba to? Bakit ganito? Napakabigat sa pakiramdam. Parang nilulunod ako ng malamig na hangin. Diyos ko. Tulong! Saklolo! May tao ba dyan? Honey! Naririnig mo ba ako? Lolo Gaboy! Otep! Tulungan niyo ako! Ilang sandali pa ay may narinig akong kaluskos mula sa di kalayuan. Napalingon ako ron, pero wala talaga akong makita dahil sa dilim. Gayunpaman ay dinig na dinig ko ang mga kaluskos. Pakiwari ko ay gawa yun ng kung sino o anong naglalakad. Mabagal ang lakad. Mabagal na lakad na papalapit sa akin. Nanayo ang balahibo ko sa napagtanto. Sino nandyan? Sumagot ka! Sino nandyan? Sino nandyan sa harap ko? Nakakainis. Ayaw talaga niya magsalita. Bahala na. Kailangan kong makalayo. Sa kabila ng dilim ay pinilit kong makalayo. Halos pagapang na ang kilos ko noon para hindi ako madapa. Gayunpaman ay siniguro ko namang mas mabilis ako sa naririnig kong kaluskos. Nakakainis. Bakit parang hindi ako nakakalayo? Mas mabilis naman ang kilos ko sa kanya. Bakit papalapit pa rin ang papalapit ang mga kaluskos sa... Hanggang sa bigla na lang may humablot sa isa kong binti. Agad akong napasigaw at halos lumipad na ang kaluluwa ko sa pagkasindak. Kinilabutan ako ng husto dahil ang kamay na humablot sa akin ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Pilit niyang hinihila ang binti ko hanggang sa bumaon na rin yon ng paunti-unti. Pilit naman akong nagpupumiglas pero sadyang napakalakas ng nilalang na yon. Ayun nga at napasubsob na ang mukha ko sa lupa. Tulong! Saklolo! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Kung sino ka man, lubayan mo na ako! Sino ka? Sino nandyan? Sa wakas, manalam na naman ang aking tiyan. Hindi! Lumayo ka sa akin! Lubayan mo ako! Tulong! Hoy, kuya! Honey, Pinabangungot ka yata, Kuya Maki. Kanina pa kita ginigising. Ayaw mo namang magising. Kinakabahan na ako sa iyo eh. Ano ba na panaginipan mo? madilim. Nasa kadiliman raw ako. Tapos, may mga halimaw. Hindi ko alam kung anong mga nilalang yon. Alam mo, gutom lang yan eh. 7:00 pasado na oh. Halika na, kumain na tayo. Wala tayo sa syudad ngayon, nasa probinsya tayo. Maaga nagsisimulang araw dito kaya bumangon ka na dyan. Pilit kong sinantabi muna sa isip ko ang bangungot na yon. Yun nga lang ay hindi talaga mawala-wala sa utak ko. Buong araw ako nitong ginulo
kahit na gumala na kami at lahat ni Honey at Otep. Maki, may problema ba? Kaninang umaga ka pa napapatulala ah. Ha? Wala. Wala naman. Huwag mo na ako masyadong alalahanin eh. Nako, may problema yan, Kuya Otep. Binangungot siyang kagabi. Madilim daw at may mga halimaw. Malamang, niisip pa rin niya yung bangungot na yun. Totoo ba yun, Insan? Oo eh. Di ko maalis sa isip ko. Para kasi talagang totoo yung napanaginipan ko. Ramdam na ramdam ko pa nga yung pagkakapit ng halimaw sa kaliwang binti ko eh. Manalangin ka na lang, Maki. Mawawala rin yan. Sana nga. O siya, maglalakad-lakad muna ako. Gusto ko lang munang mapag-isa. O sige, sabi mo eh. Basta huwag kang magpapagabi. At huwag na huwag kang lalapit ulit kay Bina. Tinunguan ko ang pinsan ko. Pagkatapos ay naglakad-lakad na nga ako sa may kakahuyan. Pasado 3:00 ng hapon nang humiwalay ako sa kanila. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Hanggang sa mapansin ko na lang na nasa may ilog na pala ako. Nasa may ilog na pala ako. Ilang oras na ba akong nagpapalakad-lakad? Hindi ko na namalayan. Mukhang lutang talaga ako ngayon ha. Minabuti kong tumambay muna doon sa may tabing ilog. Nakatitig lang ako sa tubig at wala rin naman akong balak na tumawid. 4:00 pa lang naman ng hapon noon. 1.5 o 2 oras pa bago dumilim. Pumikit ako. Ninamnam ko ang sariwang simoy ng hangin. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako at palubog na ang araw ng magising. Naku patay. Aabot pa kaya ako sa bahay bago magdilim? Ay, kaya ko pa naman siguro. Teka, may tao? Sino yun? Aalis na sana ako nang mapalingon ako sa kabilang bahagi ng ilog. Napansin kong may sakahan nga ng kamoteng kahoy doon. Bagay na hindi ko agad napansin bago ako makaidlip. Nakita ko rin si Bina na naglalakad papuntang ilog. Tinutumbok niya ang hilera ng mga batong pwedeng daanan patawid. May bitbit na naman siyang basket na may lamang mga kamoteng kahoy. Siguro ay tatawid. Agad ay nagtago ako sa likod ng isang puno. Lumabas lang ako nang makalagpas na siya ron. Bina? Ikaw na naman. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Huwag ka nang lalapit sa akin. Sundin mo ang sabi ng mga taga-baryo. Hindi ka dapat dumikit sa... Gusto kitang maging kaibigan. Ikaw ba'y nasisiraan na ng bait? Baka naman nawala na sa isip mo. Ako'y may sumpa. May sumpa ka man o wala. Kita kong malungkot ka. Kaya gusto kitang maging kaibigan. Hindi nga kasi... Wala akong pakialam kung pwede o hindi. Ang akin, gusto mo ba o ayaw? Nakakainis ka naman eh. Wala ka namang kinalaman sa akin. Bakit mo naman inaalok na maging aking kaibigan? Wala nga akong kinalaman sa'yo. Di kita kilalang gaano, kaya gusto kitang maging kaibigan. Para magkakilalan pa tayo. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, pero kasi... Yun naman pala eh. Oo nga pala. Ako si Maki. Inilahad ko sa kanya ang palad ko para makipagkamay. Tinitigan niya yon ng ilang sandali bago abutin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Bina. Ako si Bina. Kilala mo na ako.
Sa itsura mo, halatang kabado ka pa rin. Ano ka ba? Huwag kang mahiya sa akin. Hindi naman ako masamang tao. Hindi lang naman kasi ako sanay na may kumakausap sa akin ng ganito. Ako ay lubhang naninibago. Masasanay ka rin naman siguro. At isa pa, ayos na rin to. Kapag nakita ng mga tao na wala namang nangyaring masama sa akin, mapapatunayan nun na wala kang sumpa. Ha? Iyan ba ang balak? Oh, lagot, si Lola. Napalingon ako sa tawid ng ilog. Doon ay may natanaw akong isang matandang babae. Katamtaman ng tangkad pero medyo payat ang katawan. Nakakubli sa mga puno ng kamoteng kahoy. Noong mga sandaling yon ay hindi ko may tatangging inilabutan ako. May kakaiba kasi sa titig niya sa akin eh. Pakiramdam ko ay tumatagos yon hanggang sa kaluluwa ko. Iyan ba ang lola mo? Pasensya na, Maki. Kailangan ko nang umalis. Patawad. Teka sandali. Bina! Bina! Muling tumawid si Bina ng ilog at bumalik sa kanilang sakahan. Kita kong nag-uusap sila ron ng kanyang lola, bagamat hindi ko sila syempre marinig. Gayunpaman ay kita kong mangiyak-ngiyak si Bina. Ang lola naman niya ay mayat mayang lumilingon sa akin. Makalipas ang ilang minuto ay lumakad na nga sila pasuot sa kanilang taniman. Ano kayang problema? Ano ba kasing meron sa maglolang yan? Masyadong kakaibang kilos nila. Nang hindi ko na sila matanaw, ay iniligid ko ang paningin ko sa natatanaw kong sakahan. Bukod sa mga puno ng kamoteng kahoy, ay may iba pang mga halaman at punong nakahalo doon. Yun nga lang ay wala akong matanaw na bahay. Hanggang sa makuha ang pansin ko ng isang taong nakatayo sa tabi ng isang puno. Sino kaya yan? Oh, lalaki? Bakit naman may... Teka sandali. Mukhang hindi siya tao. Agad akong natigilan sa napagtanto. Tinitigan ko ang lalaki. Nakasuot siya ng damit at sapatos na pang-akyat ng bundok. Pero napansin kong punit-punit at duguan ang kanyang damit. Kitang-kita ko ring butas ang kanyang dibdib at sikmura. Ang malala pa ay bali ang isa niyang paa at putol ang isang kamay. Multo! Totoo nga ang sinasabi ni Lolo Gaboy. May multo dyan sa kahangyan. Makaalis na nga. Nasaan na yun? Nawala. Bahala na. Kinikilabutan na ako rito. Nilamon ako ng kilabot sa nakita. Kaya naman, taranta na akong kumaripas pabalik sa bahay ni na Lolo Gaboy. Nakarating naman ako bago tuluyang lumubog ang araw. Pinilit ko ang sarili na magkunwaring ayos lang ako. Sumasabay-sabay ako sa biruan ni na Honey, Otep at Lolo Gaboy. Ayokong mahalata nilang magulo pa rin ang isip ko. Baka kasi mag-alala sila sa akin. Hanggang sa sumapit na ang pasado 9:00 ng gabi, muli akong tumambay sa bakuran. Kumusta na kayo si Bina? Sana ayos lang siya. Sana di nagalit ng lola niya kasi kinausap ko siya. Di bale, aabangan ko na lang siya ulit sa may ilog bukas ng takip silim. Sana lang walang magpakitang multo. Nakakatakot ang itsura ng isang yun. Bisit. Teka. Ano ba tong nararamdaman ko? Ba't biglang
Kumabog ang dibdib ko. Habang nagmumuni-muni ay bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Nagpalinga-linga ako. Wala akong nakitang sino man nung una, pero ramdam kong may nagmamatsyag sa akin. Pakiramdam ko talaga may nagmamasid sa akin eh. Ano naman kayo mapapala niya? Lintik naman oh. Nakakainis na tong ganitong pakiramdam. Ayun, may kung sino ron. Hindi nagtagal ay may namataan ako sa may malapit na kakahuyan. Madilim doon, pero may naaaninag akong anino ng isang payat na tao. Mahaba ang buhok, kaya agad kong naisip na malamang isa yung babae. Hindi man siya malinaw sa mga mata ko, ay agad kong naisip ang lola ni Bina. Oh, nandito ang lola ni Bina? Ano naman kayang kailangan niya sa akin? Ba't nag-abala pa siyang pumunta rito? Anak ng... Ano bang problema mo, honey? Ba't ka ba nang gugulat? Seryoso na mukha mo eh. Ano ba minamasdan mo dyan? Ha? Ano... Hindi ko alam, pero parang may nagmamasid kasi sa akin. Sino namang magmamasid sa'yo, Aber? Hindi ko nga alam. Basta nandun siya. Saan ba kasi... Uh, Teka, si Kuya Otep ba yan? Akala ko ba tulog na siya? Ha? Oo nga no. Si Otep nga to. At parang may mali sa kanya. Naglalakad ba siya ng tulog? Mukha nga. Saan ba siya pupunta? Masama ang kutob ko. Sundan natin. Hindi kami nagsayang ng oras ni Honey. Agad ay sinundan namin ang pinsa namin. Tuloy-tuloy siyang lumakad pasuot ng kakahuyan. Sinubukan namin siyang tawagin pero hindi niya kami naririnig. Otep! Otep, hoy! Ano bang problema mo ha? Makinig ka nga! Otep! Insan! Ba't ganun? Kanina pa tayo tumatakbo. Naglalakad lang naman si Kuya Otep pero di natin siya mahabol. Pansin ko rin yan. Parang ang bilis niya. Kahit mukha lang siya naglalakad. May mali talaga rito, honey. Bilisan pa natin. Kuya Otep! Kuya, makinig ka naman sa amin oh! Saan ka ba papunta? Kuya! Kuya! Tuloy-tuloy kaming tumakbo pasunod kay Otep. Pero nakakapagtakang hindi talaga namin siya mahabol. Gayunpaman ay hindi kami sumuko. Sinundan pa rin namin siya ng sinundan hanggang sa mamalayan na lang namin nasa may ilog na pala kami. Tanaw namin ang sakahan ng kamoteng kahoy sa tawid. Nasaan na yun? Ba't ang bilis naman yata niyang nawala? Ewan ko. Dito lang papunta yun eh. Imposible namang nakatawid na agad yun nang di natin makikita. Diyos ko naman, Kuya Otep, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Nasaan ka na ba? Tulong! Tulungan niyo ako! Sa klono! Yun! Sa klono! Nandun siya! Paano siya nakarating ka agad dyan? Tumindi ang pagtataka namin ng kapatid ko nang makita namin si Otep. Naroroon sa tawid ng ilog, nakahalo sa mga puno ng kamoteng kahoy. Hindi ko siya maaninag ng maayos dahil medyo natatabunan siya ng mga halaman pero sigurado kong si Otep talaga ang nakikita namin. Kuya Otep! Ano ba ginagawa mo dyan? Bumalik ka na rito! Tulong! 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 Punta na siguro natin, honey. O mas maganda, puntahan ko tapos ikaw, bumalik ka sa bahay. Tawagin mo si Lolo. Nababalo ka na ba, Kuya? May masamang kwento-kwento tungkol sa sakahang yan. Mamaya mapano ka pa kung mag-isa kang pupunta doon. Pinasadahan ko ng tingin ang tawid ng ilog. Nakakakilabot tingnan ang magkahalong dilim at liwanag ng buwan. Napalunok ako ng laway, subalit
Nang muli kong marinig ang sigaw ni Otep ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Bahala na. Pupuntahan ko si Otep. Sumama ka kung gusto mo. Talagang sasama ako. Pinalakas namin ang mga kalooban namin. Nang handa na kami ay tinawid na nga namin ang ilog. Medyo malalim yon, pero may hilera ng mga bato na pwedeng daanan. Kaya naman hindi kami nahirapang tawirin yon. Nasaan na ba yung taong yun? Bakit nawala na namang bigla? Ang ginaw naman dito. Napakalakas pa ng hangin. Nanginginig ng buto-buto ko. Ay, Bumalik ka na sa bahay, honey. Susuot ako sa sakahan. Hahanapin ko si Otep. hindi nga pwede yung sinasabi mo, kuya. Sasama ako sa'yo. Andito na tayo eh. Hanapin na natin si Kuya Otep. Hindi ko na napigilan ang kapatid ko. Nauna siyang lumakad pasuot sa sakahan. Tuloy-tuloy naming tinawag si Otep pero hindi siya sumasagot. Ilang minuto pa ay medyo napalayo na kami ng konti sa ilog. Kuya, bumalik na siguro tayo. Sabihin na natin kay Lolong nangyari. Kinikilabutan na ako rito eh. Maginawang paligid tapos may kakaiba pang lamig ako nararamdaman. Ang totoo, ramdam ko na rin yan. Pakiramdam ko, di na tayo ligtas dito. Mabuti na siguro magtawag na tayo ng tulong sa paghanap. Tilintik! Anong meron sa lugar na to? Diyos ko, ano to? Bakit bigla lumakas ng ganitong hangin? Anong nangyayari? Maghanap tayo ng mga kapitan, bilis! Napakalakas talaga nito! Hindi ko alam nung una kung bakit umihip ang malabagyong hangin. Ang ginawa na lang namin ay dali-dali kaming humanap ng makakapitan para hindi kami matangay. Gumapang kami sa medyo madilim na lugar hanggang sa may makita kaming malaking puno. Dito! Pwede na to! Dito ka! Kumapit ka lang ha! Honey! Kumapit ka! Kumapit ako ng husto sa katawan ng punong yon. Konting pagkakamali ko lang ay siguradong matatangay ako. Napapikit na rin ako kasi may natatangay na buhangin o maliliit na mga bato. Si Honey naman ay hinawakan ko sa may braso. Ilang sandali pa ay humina na ang hangin, bagamat malamig pa rin ang ihip. Doon na ako dumilat. Sa wakas, humina na rin ang ihip ng hangin. Ano ba kasi yung bugso na yon? Honey? Ayos ka? Sino ka? Multo! Multo! Halos panawa na ako ng malay nang makita ang hinahawakan kong braso. Hindi yun braso ng kapatid ko, kundi braso ng isang multong babae. Kita kong nawawala ang isa nitong mata at butas ang kanyang dibdib. Putol din ang kaliwa niyang braso tapos may kalmot siya sa mukha. Bigla ko ring naramdaman ng malamig niyang balat. Siguro hindi ko yun agad naramdaman nung una dahil malakas nga ang hangin. Bukod pa ay kita ko rin sa lupa ang kalansay ng isang tao. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin, ha? Anong kailangan? Kuya! Tulong! Si Honey! Honey! Dali-dali akong tumayo at tumakbo papunta sa pinagmumula ng sigaw ni Honey. Hindi naman yun ganun kalayo. Subalit, sa daan ay may namataan pa akong ilan pang mga kalansay. Naggalat sila sa paligid. Natagpuan ko nga siyang pilit na sinasandal ang sarili sa isang malaking bato. May 2 multo sa kanyang unahan. Sa liwanag ng buwan ay kita kong ganun din ang itsura ng mga yon. Kulang-kulang ang bahagi ng katawan at puno ng mga sugat. May nakita rin akong iba pang